The glory, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. For those who are still on their hangover, not of other spirits, but the apostolic spirit, amen! We thank God for the success of this recently concluded district camp of New Zealand and Fiji Islands. Glory to God. And our text for today is found in the book of Ephesians, aklat po ng mga Efeso. Sa Kabanata 4, talatang 3, at ang ating pagbubulayan, keeping the Spirit's apostolic unity. Keeping the Spirit's apostolic unity. To God be all the glory. It says in Ephesians chapter 4, verse 3. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. In other translation, in English translation, the word diligence. Ayan, ito ay nagamit. Ayan, sa ibang salin. Diligence. And also, we would like to give emphasis dito sa pagkakaisa. Unity of the Spirit. Ang banal na Espiritu ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa iglesia ay mayroong isa sa mga pinakamakapangyarihang katangian. At ang katangian ito ay ang pagkakaisa. The Holy Spirit as well works as a unifying agent. A unifier. Amen? Di po ba? When we repented from our sins, we believe in our Lord Jesus Christ. We were washed away from our sins through baptism. What did we receive? In Acts 2:38, we received the promised Holy Spirit. And the Holy Spirit is not just a subordinary gift. Mga kapatid, hindi ito isang regalo ng Diyos na mayroong mababang katangian. Ang katangian ng banal na Espiritu ay kagaya ng katangian ng ating Diyos Ama. The Holy Spirit is omniscient. What is omniscient? Nalalaman niya ang mga bagay-bagay, maging sa kaibuturan ng ating puso. Amen? The Holy Spirit is omnipresent. Hindi lang dito sa kwadradong ito, nananatili ang banal na Espiritu. Kahit nasaan ang mananampalataya, ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanyang puso. Ano pa po? Omnipotent, makapangyarihan ang banal na Espiritu. Kagaya ng ating dakilang Diyos. Itong banal na Espiritong ito pala, mga kapatid, no? I just want to give emphasis on this. The reason why that the church is united, it is because the Holy Spirit dwells within us. Praise the Lord. Kaya kung nararanasan natin o karanasan natin na sa iglesia ng ating Panginoon ay mayroong pagkakaisa, ito ay dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Praise the Lord. The Holy Spirit works within the midst of the congregation for us to be united. Kaya nga sabi sa ating teksto, what is our text? To God be all the glory. Let us go back in Ephesians chapter 4, verse 3. In English, it says, to God be the glory. Make every effort to keep the unity of the Spirit. This is capital S. This is a standard or subordinary spirit. But this is none other than the Spirit of God, the Holy Spirit. Now, my beloved brothers and sisters, how can we keep the Holy Spirit's apostolic unity? How can we keep this unity? Through the help of the Holy Spirit. Number 1, it says in Proverbs chapter 4, verse 23,
you know, out of all the organs of a human being, heart is one of the most important parts. Amen. Yes? Kaya nga, not all that undergoes heart transplant are successful. Amen? Same as the brain transplant. Kung meron na kayong narinig, wala pa naman akong narinig na brain transplant. Amen, mga kapatid? But the heart is so important as an internal part of a human being. And it says in this verse, above all else, guard your heart. Amen. For everything you do flows from it. Sabi sa ibang translation, with diligence, again and again. What is the meaning of diligence? With careful, intentional attention. You give importance, you give your full attention, intention, when it comes to the thoughts of your hearts. Alam nyo kasi, kung ano ang nilalaman ng puso ng tao, it manifests externally. Truly. Kaya we must, since heart symbolizes love, how can we keep the apostolic unity through the Holy Spirit? We must love one another. Amen. And we know in Galatians 5:22 that love is the first fruit of the Holy Spirit. Truly. Right? But the fruit of the Spirit is love. Why is it important? Paano napakahalaga ng puso para mapanatili ang pagkakaisa? Sabi sa Luke 6:45, because a good man brings good things out of the treasure of his heart. Diba? Kapag mabuti ang laman ng puso mo, naturally, it manifests. Kaya mahirap magpanggap eh. Amen. Diba? Kapag masama ka, mahirap magpanggap na maging mabuti. Kapag mabuti ka, ang hirap magpanggap na maging masama. Amen? Kung ano ang kalikasan ng iyong puso, yun din ang lumalabas sa iyong panlabas na pagkatao. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ang ganda-ganda mo talaga, sis. Pagtalikod. Ito si sister, kahit ano gawin make-up sa mukha niya. Hallelujah. Naku, di matatago talaga ang katotohanan. You know? Pero kapag ikaw mabuti ka, mga kapatid, kung ano yung nilalaman ng iyong puso, halimbawa ikay madapa, bawa ikay nakaranas ng, hindi inaasahan, oh, praise the Lord, praise the Lord. Paano? Kung ibang nilalaman ng puso mo, mapapaputot kutsita ka talaga. Diba mga kapatid, tinan nyo, sa biyaya ng Panginoon, tayo na binabago ng Diyos. Dati na, nako. Amen? Ano ang namumutawi sa ating puso at sa ating mga bibig? Galit. Ngayon, dahil binago ng Diyos ang ating puso, mga pagpupuri ang lumalabas. Kung noon hindi mo maunawaan ang iyong kapatid, ngayon, nauubos ka na ng dahilan para unawain mo siya. Diba parang nauubusan ka na ng idadahilan mo sa iba. Ganun siguro talaga, may pinagdadaanan lang. Pero noon, naku, ito dapat anuhin eh. Diba mga kapatid? We must love one another. The heart is so important. Just like anatomically speaking. The heart pumps blood. Right? The heart pumps blood all throughout the body. Oxygenated, deoxygenated blood. The very terminal parts of the body needs oxygenated blood for that part to survive. In the heart, tayo na mga mananampalataya, that's where the Holy Spirit flows.
Kaya di ba, nung tayo nabautismohan, binigyan tayo ng mabuting budhi. A clear and good conscience. Since we are now believers of Christ, in our hearts should the Holy Spirit flow. And if the Holy Spirit flows within our hearts, it will be natural for us to love one another. Kumbaga, hindi na ito gawa-gawa. Kusa na itong nangyayari. Kaya noon, hindi mo maisip yung sarili mo, hindi ka nga makausap. Pero ngayon, mga kapatid, gayon na lang ang iyong concern sa iyong kapatid. Amen. Because you love your brother, you love your sister in Christ. And the reason why it is important to love one another, because in Colossians, shall we read this in Ephesians 4:16? Through love, the body grows. Amen? Kung ang isang tao, alisan mo ng puso, mabubuhay ba siya? Bakit? Paano dadalo yung dugo? Di ba mga kapatid? Kung ang iglesia ni Kristo ng ating Panginoon sa ika-4 na pagpupuyat, aalisan mo ng pag-ibig, lalago kaya ang katawan? From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Kaya mga kapatid, hindi dahil ikaw ay tainga, hindi ka na mata. Hindi dahil ikaw ay ulo, hindi mo na kailangan ng paa. Hindi dahil mayroon kang mata, puro mata ka na lang. Diba? Basahin nga natin ito para mas maliwanag. Sabi sa 1 Corinthians, to God be all the glory. If we will read in chapter 12, ayan, umpisahan natin po dito sa verse 14. 1 Corinthians 12:14. Shall we read this in Tagalog? Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin ngayon. Ang inyong pagkakaupo dyan ay hindi walang kabuluhan. Praise the Lord. Ang pagkakaupo niyo dyan ay dahil mayroon kayong bahagi sa katawan. Amen. You have a part to function. You have a role in the body to serve for the whole body. Ngayon, shall we continue? Sabi po sa mga salita ng Diyos, kaya kung sabihin ng pa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Tuloy natin ang pagbasa. Sabi sa verse 16, at kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan, ay sa kanya yun parte. So, hindi naman ako mata, tainga ako. So, bahala na ang mata. Amen, mga kapatid? Hindi rin ito nangangahulugan hindi siya parte ng katawan. Continue natin sa ating pagbabasa. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? Alam nyo, napakahirap pag puro mata eh. Parang pinya, CCTV. Lagi kang mamatain eh, no? CCTV. Kung wala nang nakitang mabuti, kundi puro kasamaan. No? Kaya sa mga mata, huwag tayong mapagmata. Amen! Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Tuloy natin ang pagbasa. Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. In verse 19, kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo ay, ang katawan ay binubuo ng maraming parte.
ngunit iisang katawan lamang ito. Amen. Kaya mga kapatid, kung hindi pala natin mamahalin, amen, ang ibang parte ng katawan at ang sariling parte lang natin ang ating mamahalin, matatawag pa ba tayong katawan? Hindi na po. Uulitin ko po. Kung hindi natin iibigin ang ibang bahagi ng katawan, kundi ang sarili lang nating bahagi ang ating pakakamahalin, matatawag kaya tayong katawan? Hindi po. Sa ating mga youth dito. Diba? Kapag kayo'y namumustura, hayaan nyo ba ng mata nyo lang ang mayroong mascara? Siyempre, ang labi nyo, lalagyan nyo rin ng lipstick. Bagamat mayroong, kahit di na maglagay, okay na eh. Yung mga hindi kagandahan, mas lalong pinagaganda. Yung mga magaganda na, hindi na yan pinapaganda dahil maganda na nga. Ito ba biblical? Opo, this is biblical. Tuloy natin ang pagbasa, mga kapatid. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina, ang siya pang kailangan. Sometimes, we feel so important of ourselves that we forget that those who are least important are the most important of all. Diba mga kapatid, tingnan nyo ang lumipas ng district camp. Akala natin ang food ministry ay isang maliit na bahagi lang. Hindi po. Ang food ministry, kung walang food ministry, paano tayo makakakain? Sabi na natin, sa anumang committee na naipagkaloob sa atin, mga kapatid, kung hindi natin pinairal ang ating bahagi, tayo ba magiging matagumpay na katawan? Kaya, kailangan natin ang isa't isa. Amen. Kung kailangan natin ang isa't isa, ibig sabihin, mamahalin natin ang isa't isa. Mahalaga man sa paningin ng iba o hindi. Pare-pareho tayo sa paningin ng Panginoon. Amen. Dahil nga, iisa tayong katawan. Tuloy natin ang pagbasa. To God be all the glory. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin na hindi gaanong mahalaga, ay inaalagaan nating mabuti. Ang mga parteng hindi maganda, ay ating pinapaganda. Correct? Correct. Tuloy natin ang pagbasa nito. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parteng maganda na. Ganon din ang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ng mga parteng hindi gaanong marangal. Tignan nyo ang paa. Nakita nyo na ba ang inyong mga paa? Patay ako. Kaya ako nahihiya talagang maglabas ng paa eh. Dumi. Di ba? Ang paa halos ang nagdadala ng bigat ng buhay eh. Di ba? Kaya pag makita nyo, basag-basag ang mga paa. Di ba? Pero kung titignan nyo sa pagliligo, anong kadalasan ng bahaging hindi nalilinisang mabuti? Paa. Di ba mga paa? Kasi feeling nyo, yung umaagos na tubig, okay na yan, nalinis ng paa. Hindi mo mabot. Pero tignan nyo, ang sabi sa Romans 10:15, na ang mga paa ay napakaganda. Ano ang sabi? Romans 10:15. Ayan. Na ang nagdadala ng mabuting balita ay mayroong napakagandang paa. Sabi sa ADB, anong sabi sa ADB mga kapatid? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa? Yaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Yung akala natin hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ay minsan o madalas ay ang pinakamaganda. Amen? Kaya ang ating mga paa, amen, bigyan natin ng halaga. Paano natin bibigyan ng halaga
ang ating mga paa, isama natin sa ating paglakad ang pangangaral ng mabuting balita. Amen. Yan, mas lalong gumaganda ang mga paa. Purihin ang ating Panginoon. To God be all the glory. At hindi lamang po yaon, paano natin iibigin ang isa't isa? We must love every spiritual gift. Sino sa atin dito, maliwanag na sa kanya kung ano ang kanyang spiritual na kaloob? Kung ikaw ay sa pagpapagaling, kung ikaw ay sa karunungan, kaalaman, o pagsasalita ng ibang wika, o kaya interpretation of tongues. What else? If you receive this spiritual gift of administration, we have 2 types of spiritual gifts. What are these types? Spiritual gift of administration. What is the other one? Spiritual gift of operation. Sabi dito mga kapatid, in 1 Corinthians 12 verses 8 to 11, these 9 spiritual gifts of operation, ano-ano ang mga ito? Sa isa'y ipinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Minsan mayroon kang kausap sa iyong mga kapatid. Akala mo sa kanyang pagiging matahimik na, personality. Kapag nagsalita, nabigla ka. Hindi mo maunawaan saan galing niya. Saan siya humuhugot ng ganong uri ng kaalaman at karunungan. May ganyang experience na ba kayo sa mga kapatid? Amen. Hindi masyadong nagsasalita, pero kung magpayo, hindi mo alam kung saan niya kinuha yung karunungan na yon. Ni ikaw mismo hindi mo naisip na, oo nga naman, tama nga pala. Amen, mga kapatid? At hindi lamang yan, ang sabi pa dito, what are the 9 spiritual gifts of operation? Okay, I wanna test your memory. What are the 9 spiritual gifts of operation? Okay. Knowledge, wisdom, what else? Faith, healing, working of miracles, prophecy, discernment, speaking in various tongues, and interpretation. Halimbawa, hindi mo pa man nakakausap yung isang tao, pero sabi ng kapatid mo, ay sa Diyos ito. Tupa ito, tupa. Meron ba tayong ganitong kaloob? You have the spirit of discernment. Hindi mo pa man nakakausap yung tao, pero nadadama mo na kung ano yung kanyang espiritu. Kung siya ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos. Yes? Sino sa atin may ganitong kaloob? May I see your hands raised? Wala? Madalang po, madalang. O wala? O meron? Praise God. To God be the glory. Sino sa atin dito kapag ipinanalangin ng may sakit, gumagaling? That means you have a spiritual gift of healing. Amen. Sino sa atin dito kahit walang nakikita pero ang lakas ng pananampalataya? You don't see the resources but it happens because of your faith. Amen. That is a spiritual gift too. Amen, mga kapatid? Ano pa? Gift of prophecy. Hindi yung nanguhula. Next year, ito ang magiging boyfriend. Magkakaroon ka. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng prophecy. The meaning of prophecy is, you are enabled to convey the very message of God. Kaya who are the prophets in the church? The sent ones of God are prophets. Amen? Sino man ang nagdadala ng salita ng Diyos, o maging sa atin na mga magkakapatid, you can be a prophet as well when you bring the word of God. To God be all the glory. And what is the other spiritual gift, type of spiritual gift? Administration.
Kaya hindi lang puro spiritual na kaloob ng paggawa, mayroon ding spiritual na kaloob ng pangangasiwa. Ano tong mga spiritual na kaloob ng pangangasiwa? Sabi sa Ephesians 4:11, ano-ano ang mga ito? By this time, dapat memorize na natin ito. Amen? Oh, ano-ano ang mga spiritual na kaloob ng pangangasiwa? Yes po. Apostol, propeta, evangelista, mga ngaral, mga pastor, at mga ngaral, mga guro. Purihin ang ating Panginoon. These are the spiritual gifts of administration. Tingnan niyo po, ayan, napakaliwanag. Sinasabi ng talatang ito. Now, how do we show our love for the church when we acknowledge the roles and the gifts? Amen. Elders as well are part of spiritual gift of administration. Officers and the like, those who have been entrusted to be partakers of the administration, receive a spiritual gift of administration. That's why we must love every role. Kaya during our district camp, amen, napakita natin, mayroon tayong pag-ibig sa mga iba't ibang kaloob. Amen. Pangunahin ang kaloob ng pagka-apostol. Because the theme is apostolic mission, right? Zealous for unity. If we do not recognize the role of our leaders, especially our beloved apostle, we won't be there. I'm telling you, we won't be there. But because of your partnership, because of your love, amen, you recognize each role. Purihin ang ating Panginoon, and we must not belittle. Huwag mong sabihin na, ay ako, tagapaglinis lang ako ng inodoro. Hindi po. Yan din ay kaloob. Baka sabihin na, ang baho naman ng kaloob mo. Hindi po yun. Yung kasipagan mo, yun yung kaloob mo. Inodoro man yan o hindi. Yung kababaang loob mo, yan ay kaloob mo. Hindi naman lahat gustong humawak ng inodoro eh. Lalo na kapag mayroong, alam nyo na, di ba? Mga kapatid, yung kababaan mo ng loob, you don't mind whatever it is. What you want is to serve God. Sa anumang bahagi ka makapaglilingkod, yan ay kaloob. Sa pagluluto, sa pag-aakay ng kaluluwa, kaya sino ang may mga bisita sa atin ngayon, that is your gift too. You know? Nag-aakay ka ng kaluluwa, hindi madaling mag-aakay ng bisita. Praise the Lord. Amen. Yan ay isang kaloob din. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo mayroong iba't ibang kaloob. Nais natin bago lumabas tayo sa building na ito. Pakanasahin natin, isipin natin, ano kaya ang kaloob na binigay sa akin ng Panginoon? Kasi lahat tayo tumanggap ng kaloob. Amen. We all receive spiritual gift. And that is your role to play in the body. Praise the Lord. To God be all the glory. Pangalawa, mga kapatid, how can we keep the Holy Spirit's apostolic unity? We must be embedded on one solid foundation. Tandaan nyo, ang sabi ni Pablo, kasi mayroong mga kapatid na nag-aaway-away. Dahil ang nagbautismo sa kanila ay si Apollos, ang yung mga iba naman ay nagbautismo sa kanila ay si Pablo, ang mga iba-iba din ang nagbautismo, kasi si Pedro nagbautismo sa kanila. Anong sabi nila? Ay, basa ako! Basa ako kay Apollos ako! Basa ako kay Pablo ako! Ang sabi ni Apostol Pablo, bakit? Nahati baga si Kristo? Right. Nahati baga si Kristo? Hindi naman nahati si Kristo.
Di ba nga anong sabi in Ephesians? Shall we read Ephesians 4 verses 1? Sabi sa 4 and 5, mayroon lang tayong iisang bautismo. Mayroon tayong iisang katawan. Mayroong iisang espiritu. Mayroong iisang pananampalataya. Amen. Amen, mga kapatid? Tingnan niyo ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu. Ibang espiritu ba? Yung tinanggap mo? Nung iba ang nagbautismo sa'yo na sugod ng Diyos sa tunay na iglesia? Iisa lang ang espiritong nananalaytay sa katawan. Kaya mga kapatid, we must be embedded. What is the meaning of embedded? Pinaigting. Embedded. Baga sa foundation, you are embedded. Binoon. Baga parang hindi naman nakalatag. Ano Tagalog ng embedded? Nakasalalay? Tama? You are embedded. Ang hirap mag-Tagalog, ang hirap ng mag-English. Embedded. Nakasalig. Amen? Nakasalig. We must be embedded on one solid foundation. Since we are embedded on one solid foundation, mga kapatid, by how? Paanong paraan tayo? We are embedded. Sabi dito, in 1 John chapter 3, verses 23 to 24, we must be embedded through the commandments of God, through the words of God. We are not just embedded through the commands, through the words of God, but we obey where we are embedded. At ito ang kanyang utos. Dapat tayo sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa kanya. At siya'y nananatili rin sa kanila. At malalaman natin nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa atin. Sa tuwing sinusunod natin ang mga salita ng Diyos. At sino ang nagpapasunod sa atin? Romans 1:5-6. Sino ang mga nagpapasunod sa atin? Sa utos ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao. We must be embedded on one solid foundation. Sa mga apostol tayo nakasalig. Praise the Lord. Mali ang sabihin, sa Diyos tayo naglilingkod. Tama? Mali. Mali sabihin na sa Diyos tayo naglilingkod. Tama? Mali. Tama. Tama. Sa Diyos tayo. Are you listening? Tama. Tama ba o mali na sa Diyos tayo naglilingkod? Tama. 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 Sa Diyos tayo naglilingkod. Amen. Praise the Lord. Mayroong mga buhay na apostol at mayroong sugo. Sino ang pinakaunang sugong pinadala ng Diyos? Walang iba kundi si Kristo. Ayan po, dapat makinig tayong mabuti. Akala ko mag-i-amen kayo eh. Di ba mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa tao. Sa Diyos tayo naglilingkod. Unang-una nating pinaglilingkuran na buhay na apostol, walang iba kundi Hebrews 3:1, si Kristo. Amen. Buhay na apostol si Kristo. Siya ang unang ating pinagsasaligan. Ephesians 2:20. Sino ang kasama? Kasama ang mga buhay na apostol na mga tao na tinawag ni Kristo. Ano ang sabi? Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi
ay mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Kaya anong mali doon sa kung tayo ay sumusunod sa utos ng mga apostol? That doesn't mean na sa tao tayo sumusunod at naglilingkod. Yung karapatan at katungkulan na kanilang tinanggap ay hindi nanggaling sa kanila. Nanggaling ito sa Diyos na buhay. Kaya itong mga paglilingkod na ating ginagawa, paglilingkod natin ito sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise God. Alam nyo, kapag ang tao naglingkod sa tao, madaling mawala sa pananampalataya. Pero kapag ang mananampalataya sa Diyos naglingkod, kahit anong mangyari, hindi yan uurong. Amen. Dahil sa Diyos siya naglilingkod. Hindi sa tao. Kapag sa tao ka naglingkod, I'm telling you, madaling matisod. Pag natisod ka sa tao, kung sa tao ka naglilingkod, hindi ka na maglilingkod. Pero kung sa Diyos ka naglilingkod, kahit paano ka tisurin ng tao, patuloy kang maglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, we must be embedded. Acts 2:42. Sana po memorize na natin ito by this time. Paano tayo magsisipagtibay? Paano naging matagumpay yung mga unang mga mananampalataya na ngayon nangatutulog sa pagbabalik ng ating Panginoon na sila'y unang bubuhayin at gigisingin, tayo naman nagising pa'y naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Huwag natin pabayaan. Paano sila nagsipagtibay? Sabi sa ADB, nagsipanatili silang matibay sa pamamagitan ng mga turo ng mga apostol. At sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kaya mga kapatid, kung tayo, naghahanap na rin naman tayo ng mga paglilingkod o sabihin na natin ng iglesia na magiging kabahagi para mapaglingkuran natin ng Diyos, maging wais tayo. Paano ka magiging wais? Hanapin mo ang iglesia na mayroong tunay na buhay na apostol. Nanggaling din kami ang inyong lingkod sa dating pananampalataya. At many will agree with me, hindi ako tumibay doon. Maraming mga pagsasabi niya. Hindi tayo tumibay doon sa pinanggalingan nating pananampalataya. Hindi nga natin alam kung ano ang ating mga karapatan. Hindi nga natin alam kung ano ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Hindi nga natin alam na mayroong banal na espiritong gumagawang makapangyarihan. Na ikaw ay kabahagi sa iglesyang babalikan ng Panginoon. John 14:1-3. Kung hindi tayo nadatnan ng tunay na pangangaral ng mga sugo ng Diyos, alam kaya natin ngayon na ang Panginoon ay muling babalik? Tingnan nyo, sa bahay ng aking Ama, sabi sa verse 1, sinong nagsasalita dito? Si Kristo mismo. Huwag pagulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Amen. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Praise the Lord! At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay binanggit ni Kristo bago siya pumalangit. Ngayon, si Kristo nasa langit na. So, nasaan na tayo ngayon sa mga talatang ito? Umpisa natin sa verse 2. Anong sabi sa verse 2, mga kapatid?
Sa bahay ng aking Ama, maraming mga tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon. Ang tanong ko, pumaroon na ba si Kristo? Amen. Opo o hindi? Amen? Pumaroon na ba sa kaharian si Kristo? Okay. So, ibig sabihin, gawa na ang mga tahanan. Praise the Lord. Praise the Lord. Gawa na ang mga tahanan natin. Ano ang sabi sa verse 3? Anong sabi ng Panginoon? At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Amen. So ngayon, gawa na, handa na ang ating mga kalalagyan. Amen. Lord! Ano ang ating hinihintay? Ang kanyang muling pagparito. Kung ito hindi natin narinig, nasan tayo ngayon? Kung hindi natin narinig na ang Panginoon ay muling babalik at aagawin ang iglesia, nasaan tayo ngayon? Sa kalayawan. Hindi natin alam ang ating kapalaran. Right. Pero salamat, we are embedded on one solid foundation. Praise the Lord! We know that our services that we do will never be in vain. Because Christ is coming back soon. Again, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Praise the Lord! Thank you, Lord. May bahagi tayo doon sa kaharian ng Diyos. Kung mananatili tayong nakasalig. Amen? Kung nananatili tayong nakasalig sa mga apostol, unang-una, ang dakilang apostol, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa panahon ngayon, we have a building apostle. Amen. Praise the Lord. We have a living apostle. Sino sa atin sigurado na kung saan siya patutungo? Amen! I want to see your hands raised. Alam ba na, praise God. Biyaya ng Panginoon. Buti pa ang bata, alam niya rin. Purihin ng Panginoon. You know, ang mga bata, unang-una yan sa karya ng Diyos. Amen. Eh paano pag di na bata? Nako, the decision is ours. Amen? So my question is, sino sa atin gusto dito makasama sa kaharian ng Diyos? Praise the Lord! Ang sagot, kailangan tayo nakasali sa mga apostol. Amen. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Pangatlo at panghuli, we must have this submission to the apostolic authority. The reason why this word keeps on ringing and ringing, because this is the reality. We must be submitted to the apostolic authority. First, again and again, who is our dakilang apostol? Jesus Christ. Jesus Christ. We must submit to our Lord Jesus Christ. Because this is the greatest commandment. What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sabi sa ibang translation, with all your muscles. Sa Amplified yata yun. Yung buong pagkatao mo, you must submit to our great apostle, our Lord Jesus Christ. At kapag tayo, we submit ourselves to our Lord, we will be united. Maipapanatili natin ang ating pagkakaisa. Purihin ang ating Panginoon. Christ is the head of the body. You know, medically speaking, brain is the control center. Brain. Okay? So, ang brain natin, sige nga, alugin nyo ang inyong mga brain.
Sana all daw may brain. Lahat tayo may brain, amen? Lahat ba may brain? Yes. Mayroon tayong brain, amen? Puri ng Panginoon, meron tayong brain. Okay, so, ngayon, our brain is what we call the command center. Okay, sa mga nag-aaral ng nursing at medicine, the brain is our control center. Yan ang command center. Again and again, sabi nga, we have these sensory receptors. Okay? Kung ano ang nakikita ng inyong 5 senses. What are the 5 senses? Eyes, nose, ears, Sight, mouth. hearing, Nose. feeling, taste, smell. O, ano ang 6 sense? Ang 7 sense, 8 sense. I-include nyo na ang faith dyan sa sense na yan. Amen? Okay. So, these impulses or messages, they go to the control center. And then, these messages are being processed in the brain. Your brain gives the right response kung ano ang tama mong gawin doon sa message na pumunta dyan sa utak mo. And when that is processed through the efferent nerves, ayan, magkakaroon yan ng action or reaction. Tayo mga kapatid, Christ is the head of the church. Right? Christ gives us the commands. Right? Working alongside Christ, the apostles, because they have received the mind of Christ. Amen. Kaya kapag sinabi ng apostol, season of expansion. Pray more. What else? Win more. Build more. Pray more. Win more. Build more. Pag sinabi ng mahal na apostol, this is our season of expansion. Because they have the mind of Christ. That is the instruction of the head. Apostles, the human apostles are not the head. Christ is the head. Amen? Amen. Let me make that clear. Christ is the head of the body. Amen. Working alongside the head are the apostles who received the mind of Christ. Amen. Kaya alam nyo, ang sabi ng apostol, this is the season of expansion. Ay, ano yun? Nagising na lang siya? Na feel niya lang? What is this? Yun ang instruction sa loob ng iglesia? Sarili niya lang bang isip yun? Hindi po. Isip ni Kristo yun. And it's amazing to know that while our beloved apostle speaks that we are in the season of expansion, meaning this is the prophecy of Christ to the body. Ito ang nakikita ni Kristo ngayon sa iglesia. That we will expand. And we thank God because in August, we will be officially starting to air Oras ng Katotohanan via TV5. We are now included. Imagine TV5 is one of the most known networks. Tatlo lang naman na nag-ano yun. Diba? Mayroong channel 2, mayroong channel 7, mayroong channel 5. O mga kapatid, we are now part of TV5. Mandaluyong. We will be bringing the gospel to the world. That's why Jesus said, as inspired by our building apostle Jonathan, get ready for the watchers. We are in the season of expansion. O kaya mayroon tayong Home Free Global Crusade. Amen. Diyan sa Bay Area, sa Amerika. Imagine, hindi mga pipitsugin ng ating mga
guest artist. O, sino ang ating mga guest artist? Si Thea. Narinig niyo na si Thea? Mawel. Sino dito may kilala kay Thea? Kapitbahay niyo siya? Best friend. Best friend natin. Kapitbahay na bansa natin siya because she's from Australia. Right? If you know the song, Blessings. Broken Vessel, yes? What else? Oceans. Have you heard the song Oceans? At saka yung Touch the Sky? Oh, mga kapatid, yung mga kilalang mga awit, siya po ang umawit nun. At nagpapasalamat tayo because even them collaborate with the church. We are truly in the season of expansion. And not just that, Yang Constantino. Yang Constantino is a fourth watcher. Mga kapatid, look how our God is using the church to expand more. And when we submit ourselves to Christ and to the apostles, we will see how the church grows. Praise the Lord. To God be all the glory. How do we submit to the apostles? We must listen to their voice. Luke 10:16. Are you still with me? Amen. Sabi sa Luke 10:16, mga kapatid, when you listen to them, the one who listens to you listens to me. And the one who rejects you rejects me. And the one who rejects me rejects him, my heavenly Father who sent me. Sa mga nakikinig sa mga sugo ng Diyos, nakikinig kay Kristo. Amen. At kapag tayo nakikinig sa kanila, hindi lang tayo kay Kristo nakikinig, nakikinig din pala tayo sa Diyos Ama. Praise the Lord. But if we reject the sent ones of God, we do not just reject the human apostles, but we reject as well Christ. And when we reject Christ, we reject the Father in heaven. That's why we must submit to the apostolic authority, because our submission is submission to the Father. Praise the Lord. Our obedience to the sent ones of God is our obedience to Christ. Amen. Obedience to the Father. And when we obey, sabi nga dito, mga kapatid, when we obey, Christ brings blessings to those who listen. Sino sa atin mga pinagpala? Praise the Lord. Praise the Lord. Sa inyong mga pagdalo ng gawain, maliit man o malaki. Sino sa atin dito makapagsasabi, hindi siya pinagpala? Hallelujah. Lahat tayong pinagpala. Praise the Lord. At patuloy tayong pagpapalain when we submit ourselves to the apostolic authority. To God be all the glory. What is the promise? Before I read the promise in Acts 3:26, Jesus Christ Himself as our sovereign and ultimate apostle. Look what He's bringing. It was for you, first of all, that God raised up His servant and Son, Jesus, and sent Him to bless you by turning every one of you from your wicked ways. We are blessed because in the church we have the sent ones of God, and they exist for us to be blessed. Praise the Lord. Do we want to be blessed? Amen. Recognize the sent ones of God. And what is our conclusion, mga kapatid? Keeping the Spirit's apostolic unity, what will be the end result? What will be the end result? When we keep ourselves united in the apostolic spirit. Ephesians 4:12 and 13, sabi sa Tagalog, purihin ang ating Panginoon. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal.
at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. In verse 13, sa ganitong paraan, ang tanong ko, minsan ba natatanong niyo ang inyong mga sarili? Maaabot kaya natin ang pagkakaisa sa pananampalataya? Do you ask yourself sometimes? Maaabot kaya natin ang pagkakaisa sa pananampalataya? Opo. Because we have the complete gifts of the Spirit. And the promise of the Lord. Maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. If we will keep ourselves united together with all the spiritual gifts in the church, we will be like Christ. Amen. We will receive our full maturity. And when the time comes, we are ready for the second coming of our Lord Jesus Christ. You may be wondering, what is the status of the church? We are there almost, waiting for the coming of the Lord. Praise the Lord. Kung ang tanong mo sa iyong sarili, nako, matagal pa babalik ang Panginoon kasi sa akin pa lang, di pa man ako umuunlad eh. Baka sa sarili, di pa man ako umuunlad sa pananampalataya. Mga kapatid, umunlad ka man o hindi, ang kalahatan ng iglesia umuunlad. Kaya kapag nakikita mo ang iglesia umuunlad at pinili mo ikaw wag umunlad, maiiwan ka talaga. Yaong mga may pagnanasang umunlad at lumago sa pananampalataya, tayo ang makakaranas ng pag-agaw. Praise the Lord. Praise the Lord. Whether we like it or not, Christ will be coming soon. Amen. To the church, for the church, sa kanyang full stature of Christ. Amen. Father, we thank you for your words. Keep on reminding us how we should respond to the very impending time of this imminent return of our Lord. We thank you because your word gives us the awareness to remain intact and united for the coming of our Lord Jesus Christ. Bless each and every one. This is what we ask in the name of our Lord. Amen. Let us all kneel down, and once again we shall sing that He is worthy of it all. To God be the glory.